Amen. So, salamat po sa Panginoon and to God be all the glory. So, tayo po idadako na sa salita ng Panginoon and ang topic natin ngayon kung nakaraan ang pinag-usapan natin is ano yan? Speak with authority and sharpen the way you talk. Amen. So, ngayon naman, ang patatalasin natin ay kung paano tayo mag-isip. Wow, di ba? May psychology tayong dito si Ate Shea, di ba? Nababasa niya yung mga isip nyo. Amen. Praise the Lord. Amen. So, yan po ang pag-uusapan natin. Alam niyo po, sa buhay ng tao, isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay natin ay yung mahalagang parte ng buhay natin ay yung utak natin. Tama? Tama ba? And lahat ng bagay sa buhay natin dito nagsisimula. Amen? Sa ating isipan. Tama ba? Amen? Di ba? Parang itong isip natin, ito yung kayang magdikta kung anong pwedeng maging future natin. Kung saan tayo papunta. Di ba? Naalala ninyo nung mga bata kayo, iniisip nyo lang na gusto ninyo mag-aral sa isang magandang school, katulad ng ganitong school, di ba? For example, meron dito gusto mag-aral sa UP, ano? Di ba? Parang yung mga bagay na yun, and kung babalikan mo, yung time na yon na iniisip mo lang yon, tapos sa ngayon na nandun ka na, di ba? Malaki yung impact na nagagawa niya. Malaki yung pwedeng mangyari sa buhay natin. And kaya niyang baguhin talaga. Kaya niyang baguhin yung takbo ng buhay natin. Depende kung paano tayo mag-isip. Amen? Tama. Diba dati, nung hindi pa tayo mga born again, talagang kakaiba yung takbo ng isip natin. Amen? Pag Sunday, ang isip natin saan ang punta? Diba? Pupunta sa sabungan. Tama? Punta sa inuman. Di ba? Ganun ang isip natin kasi ang isip natin para magkapera. Tama? Pero ngayon, dahil na born again tayo, iba na yung isip natin. Pag Sunday, gigising ako ng maaga, saan ang punta? Sa simbahan. Amen? So, yung isip natin, yan yung magdadala kung saan tayo. Amen? Kaya napaka-importante na naaalagaan natin yung utak natin. Naaalagaan natin yung utak natin sa mga bagay na pwedeng makasira dito. Amen? At hindi lang basta inaalagaan. Dapat sa araw-araw ng ating buhay, patuloy natin itong pinatatalas. Amen? Patuloy natin na gumagawa tayo ng paraan para mas maging kagamit-gamit, lalong-lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon. Amen? Amen? Kinreate tayo ng Panginoon hindi para sa wala lang. Tama? Kinreate tayo ni Lord kasi merong purpose sa atin. And tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, may purpose si Lord sa iyo. Amen? Hindi ka nakaupo dyan dahil lang na-invite ka or what. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, lalo na yung mga bago, hindi aksidente na nandito ka ngayon. May plano si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya siguro tinitingnan nyo, iniisip niyo ano kayang ginagawa dito, ano pwedeng mangyari. So merong gagawin si Lord sa buhay natin. Amen. Amen. So ang title ng ating pag-uusapan ay, Think Like a Pro. Sino yung mga professional, yung mga pro? Alam niyo pagka yung mga pro, ano yan, ibang level sila, di ba? Parang pagka mga ordinaryong tao ka lang, parang mga simple-simple lang yung kaya mong magawa. Pero pagka yung mga professional ka na, for example, beginner ka sa pagmumotor. Di ba? Parang takot na takot ka ba, di ba? Pag nagmumotor ka, tapos gumigewang-gewang ka, pag nagdadrive. Pero kapag professional ka ng driver ng motor, talagang sumisingit-singit yan sa mga sasakyan, di ba? Ibang level yung kakayanan na pwedeng magawa. Amen? For example, yung mga katulad ng mga professional natin, yung mga engineer natin, mga doktor, ibang level yung kakayanan na pwede nilang magawa. Amen? Kumpara doon sa mga ordinaryong tao. Amen? Tama, di ba? Minsan, kailangan natin yung tulong nila. Amen? Kasi sila yung may kakayanan. And ganun din sa buhay natin sa pagiging Kristiyano. Dapat ibang level tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat ibang level tayo.
Sabi mo, isa pa, dapat ibang level ka na mag-isip ngayon. Ayan. Kung dati ang isip mo lang, pag Sunday ay magsisimba ka, ang ngayon iba na. Pag Sunday ang isip mo, Lord, pupunta ako sa simbahan kasi alam kong meron kang ipapagawa sa akin. Diba? Meron kang sasabihin sa akin. And gusto kong marinig kung ano yung mensahe mo ngayong umaga. Amen? Amen. Kaya yung mga Kristiyano na mga professional, no? Professional mag-isip, di ba? Kakaiba yung ginagawa ng Panginoon. Amen. And let's open our Bible to Romans chapter 12, verse 2. And sabi po dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Let us pray. Lord, we praise you and we honor you. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. We ask for your anointing, Panginoon. And I pray, Lord, na ang mensahe mo ngayong umaga ay magbigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Lord, let be your word, Panginoon, ang maging dahilan ng pagbabago ng aming buhay. Kung paano kami nag-isip, Panginoon, Lord, ikaw ang mag-ayos nito. Baguhin mo, Panginoon, ang laman ng aming isipan. Palitan mo ito, Panginoon, ng mga ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, for your word today. We praise you and we honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, title natin, sabi natin, Think Like a Pro. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo? Ayan. Sabi mo, dapat kakaiba na yung pag-iisip natin. Amen. Ibang level yung isip natin. Kung yung pag-iisip natin dati ay ganito lang, dapat medyo angat na tayo ngayon. Amen? Amen. So, sabi dun sa verse natin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, papaano ba tayo makakapag-isip na parang isang professional? So meron lang tayong dalawang bagay na pwede nating magawa para tayo makapag-isip ng professional, to think like a pro. Amen. How to think like a pro? Number one is, sabi dyan, be different. Sabi mo sa katabi mo? Be different. Amen. Dapat kakaiba ka. Amen? Kung yung ibang tao dito sa mundo, ang isip nila ay yung mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa kanila, makapagpuno sa kagalakan na meron sa mundo, dapat ikaw iba. Amen? Dapat iba na ngayon ang takbo ng isip natin. Amen? Ibang level yung pag-iisip natin kumpara sa ibang tao. Amen? Bakit? Kasi tinanggap natin si Jesus Christ. And sabi nung nakaraang preaching natin, binigyan tayo ni Lord ng authority. Diba? Para gawin natin yung mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. And yung authority na yun, dapat hindi natin sinasayang. Amen. Diba? Ibang klase dapat yung level kung paano tayo mag-isip. Amen? Amen. Sa mga ano bang bagay dapat tayo maging kakaiba kumpara sa iba? Meron lang akong tatlong bagay na nilista dito, pero marami pa. Okay, number one is sa ating pananalangin. Be different in our prayer. Amen? Kasi minsan tayo, normal na sa atin mag-pray. Pag mag-pray tayo, ano lang, parang walang laman. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. For they think they will be heard because of their many words. Sa pananalangin, dapat ibang level tayo. Amen? Kung dati ang prayer mo ay yung paulit-ulit, sabi ng Bible, para daw tayong mga pagano. At hindi kayo nalulugdan ni Lord yung panalangin na paulit-ulit. Diba? Naalala ko dati, grade 4 ako. Siguro maraming makakaalala dito. Amen? Pagka yung namumumpisal ka, ang daming prayer. Sabi ng pare, mag-pray ka ng
Sampung aba, Ginoong Maria. Nagtataka tuloy ako, si Maria, Ginoo pala si Marian. Di ba ginang yun? Amen? Sampung aba, Ginoong Maria. Sumasampalataya. Ako naman, sige, pray ako. Ay, nakalimutan ko. Kulang ata yung na-pray ko. Hindi ko alam kung pinatawad ba ako ni Lord o lalo ako nagkasala. Di ba? Di ba minsan ganon? Pagka paulit-ulit yung pananalangin. Di ba? Minsan yung panalangin natin walang laman. Bakit? Kasi kaya walang laman yung prayer natin, puro lang papunta sa atin, puro lang tayo hingi. Di ba? Sino yung nananalangin ganon? Lord, pengi po nito. Ha? Pengi naman ako niyan. Sinong ganong manalangin? Di ba? Hindi na natin binibigyan ng glory si Lord. Kaya nga tinuruan tayo ni Lord, paano tayo manalangin? Sabi ni Lord, paano tayo manalangin? Dapat una pinupuri natin si Lord. Humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at pinapasalamatan natin siya. Ikaw, kailan ka huling nagpasalamat kay Lord? Walang sumasagot. Wala atin nagpapasalamat kay Lord. Kailan? Kailan ka huling nagpasalamat? Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka huling nagpasalamat kay Lord? Ha? Sumagot? Anong sagot? Ngayon lang? O ngayon lang kasi kasasabi ko lang. Amen? Amen ba? Pag nananalangin tayo, iba na. Sabi ni Pastora Teya nung nakaraan, dapat rooted tayo, grounded tayo sa word ng Panginoon. Kaya pag manalangin ka, pag ikaw merong salita ng Panginoon, sabi ng sabi ng Bible, kung anong laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. So pag ang puso mo punong-puno ng salita ng Panginoon, once na ikaw nanalangin, puro salita din ni Lord yung binibitawan. Amen? Pinapaalala mo kay Lord yung mga pangako niya. Lord, sabi mo sa iyong salita, na yung sinimulan mo sa akin, tatapusin mo. Di ba? Di ba ibang klase yung prayer natin? Amen? Hindi yung mga ordinary prayer lang. O yung iba dito hindi na nanalangin. Ilang beses ka manalangin sa isang araw? O taas ang kamay ng isang beses manalangin sa isang araw. Uy, nahihiya. Sigurado to pagdating ng mataas, lalo nang walang tataas. 2 beses. O, wala pa din. O yun, may umaamin isa. 3 beses. Huh? Isa? O, wow. Ibang klase manalangin to ha. O, 4 na beses. O, may 4. 4 din. 5 beses. Sino hindi nananalangin? Wala talagang tumataas. Maraming beses daw. Sino maraming beses nananalangin? Yung iba hindi pa rin tumataas. Sino walang pakialam? Amen. Hallelujah. Be different in prayer. Alam niyo po, isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay natin, lalo ng mga Kristiyano, is yung prayer life natin. Kapag tayo walang prayer life, wala tayong direction sa buhay. Amen? And na-experience ko yan kasi bago ko nakilala si Lord, talagang ang buhay ko is wala talaga. Hindi ako marunong lumapit kay Lord. Amen? Pero nung binago ni Lord ang buhay natin, iniba din ni Lord yung paraan kung paano tayo manalangin. Amen? Kaya kung ngayon, ang panalangin mo, minsan pag mag-pray ka 1 minuto lang, dagdagan mo naman kahit konti. Anong masasabi mo sa 1 minuto? Hindi ka na makakahingi nun, di ba? Amen? Hihingi na lang, hindi na papasalamatin si Lord. Hindi na pupurihin si Lord. Amen? Kaya nga, dapat, pag nananalangin tayo, hindi na tayo katulad ng iba. Amen? Amen. Amen. Hindi ka na ordinary. Sabihin mo sa katabi mo, dapat extraordinary. Ayan. Amen. Pwede mo palakpakan natin si Lord? Amen. Pangalawa, saan bagay pa tayo dapat maging kakaiba? Be different in our focus. Ayan. Alam nyo, dito marami ang nagkakatalo. Kaya maraming Kristiyano ang nadadapa. Maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi yung focus nila mali. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Sa Tagalog, anong sabi? Ituon daw natin ang ating mga isip sa mga bagay na makalangit.
at hindi sa mga bagay na makamundo. O, tatanungin ko kayo, anong iniisip nyo ngayon? Makalangit, makamundo? Sigurado kayo? Yung iba parang nakatingin dito, ang iniisip, ano ang pagkain ko mamaya? Di ba? Amen. Madalas, aminin natin sa hindi. Madalas, ang laman ng isip natin, puro makamundong bagay. Amen? Kaya pinapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon. Dapat iba na ang focus mo ngayon. Simula sa araw na ito. Set your mind on sa mga bagay na makalangit. Ano ba yung bagay na makalangit? Sige nga, tingnan natin. Sabi nyo kanina, yung laman ng isip nyo, bagay na makalangit. Magbigay ng bagay na makalangit. Maging totoo sa sarili. Ano pa? Purihin si Lord. Mga bagay yun na makalangit. O sige, sino? O yun, mag-devotion, magsimba. Sister Love J lang ata. O. Sabi nyo lahat ang laman ng isip nyo makalangit. Parang isa lang yung sumasagot. Ilan lang? Amen? Amen? Dapat iba yung focus natin. Alam nyo, kapag ang focus natin ay yung mga bagay dito sa mundo, mapuprostrate lang tayo na mapuprostrate. Mag-worry lang tayo ng mag-worry. Amen? Kaya nga anong sabi ng Bible? Do not worry about anything. Sabi pa ng Bible, huwag mong alalahanin yung mga bagay bukas. Sapat na ang suliranin mo ngayong araw. Bakit? Kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Diba sabi ng Bible, hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas, nag-aalala ka para bukas. Tama. Sabi ni Lord, sapat na yung suliranin mo ngayong araw. Kung meron kang problema ngayong araw, okay na yun, ipag-pray mo yun. Si Lord ang bahala sa bukas. Bakit? Kasi si Lord din ang bahala sa buhay natin kung gigisingin ka pa niya o hindi. Amen? Diba? Amen ba? Amen. Kaya dapat yung mga bagay na pinagtutuunan natin ay yung mga bagay na maka-Diyos, yung mga bagay na makalangit, yung mga bagay na align sa kalooban ng Panginoon. Kasi kapag sa mundo tayo nakatuon, masisira yung buhay natin. Amen. Even sa ating mga Kristiyano, kapag ang focus natin sa buhay ng ibang tao, hindi kay Lord, masisira ka. Talagang tatalikod ka sa Panginoon. Marami ng ganyan. Nadadapa dahil sa buhay ng ibang tao. Ay, bakit si ganito, ganyan? Diba? Nakatingin, nakafocus sa mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi, dapat ang focus natin si Jesus Christ. Amen. Amen. Diretso dapat tayo ng tingin para hindi tayo madistract. Amen. Alam nyo ba yung kabayo? Sino nakakita na ng kabayo na sumasak na nagbabiyahe sa sa daan, sa highway? Nakita nyo, di ba? Yung mata nila mayroong harang dito. Alam nyo kung bakit yun may harang? Para hindi sila madistract. O, sa mga hindi nakakaalam ha, yung kabayo, kaya nakita nyo, yung mata nila may ganon, may nakaharang dito magkabila, para hindi sila madistract sa mga sasakyan sa paligid nila. Para yung focus nila doon lang sa unahan. Dapat ganun din tayo. Diretso lang tayo ng tingin. Huwag natin titingnan yung mga bagay na magiging dahilan para tayo ay matalikod sa Panginoon. Diba? Naalala niyo si Peter? Sabi niya, Jesus, kung ikaw yan, pwede ba akong pumunta sa iyo? Lalakad ako sa tubig. Ano sabi ni Jesus? O, halika. Lumakad si Peter, di ba? Nakalakad si Peter, tama? Nakalakad si Peter sa tubig. O, si Peter ang nakagawa nun sa lahat ng tao, di ba? Pero, nung nakita niya, yung alon, yung hangin, ano nangyari sa kanya? Lumupo. Inalis niya kasi yung tingin niya kay Jesus eh. Kung hindi mo inaalis yung tingin mo kay Jesus, hindi ka lulubog. Amen. Amen. Kaya simula sa araw na ito, yung focus dapat natin laging na kay Jesus. Ang tingin natin sa Panginoon, every day ng ating buhay. Lord, ikaw ang aking pupurihin. Lord, ikaw ang aking pararangalan. Hindi ka mapufocus sa mga bagay na nandito sa mundo. Amen. Amen. Huwag kang masyadong
Huwag kang masyadong mag-focus. Diba? Parang sobra-sobra na yung paghihirap mo. Parang sige-sige ka pag susumikap para maabot yung pangarap mo. Pero nakalimutan mo si Lord. Amen? Hindi po masamang magsumikap. Bakit? Kasi gusto ni Lord na nagsisikap tayo. Pero, kung yung pagsisikap natin ay magiging dahilan para tayo'y tumalikod sa Panginoon, para mawala yung focus natin kay Lord, ayaw ni Lord yun. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Kung mahal mo ako, dapat mas mahal mo ako sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, at sa pamilya mo. Ano ibig sabihin ni Lord? Hindi ibig sabihin huwag mong mahalin yung pamilya mo. Ang sabi ni Lord, ang ibig sabihin ni Lord, kung mahal mo sila, dapat mas greater yung pagmamahal mo sa kanila. Yung focus mo dapat laging kay Lord. Amen? Amen! Sabi mo sa katabi mo, be different in your focus. Amen? Huwag kang lagi nakatingin kay crush, no? Sa mga kabataan. Amen? Kay Lord tayo nakatingin. And number 3, be different in love. Amen? Sabi ng John 15:12-13, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Amen? Ang ganda. Ibang klase na dapat tayo magmahal. Amen? Yung iniisip natin, kung iniisip natin sa utak natin na, grabe yung kapitbahay ko, napaka-tismosa, nakakagigil, di ba? Ganon. Ngayon, iba na. Iba na, dapat minamahal natin sila, yung mga kapitbahay natin. Amen? Kahit na anong ugali nila, kahit na gaano sila kasama, mahalin natin sila. Dahil sabi ni Lord, di ba? Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Dapat handa kang mag-alay ng buhay para sa mga kaibigan mo. Amen? Parang si Jesus Christ, dapat handa kang mag-alay ng buhay para sa pamilya mo. Amen? Nagsasakripisyo tayo. Amen? Ganun ba tayo magmahal ngayon? O minsan kahit yung mga asawa natin, hindi natin mamahal ng maayos. Ha? Pagka may sinabi lang na konti, nagagalit ka kaagad. Ha? Ganun ba yun? Sabi ni Lord, hindi na. Dahil born again ka na, dahil Kristiyano ka na, lingkod ka ng Panginoon, ibahin mo na kung paano ka magmahal. Amen? Kung yung pagmamahal na binibigay mo dati ay pagmamahal na galing sa iyo mismo, simula ngayon, yung pagmamahal na galing kay Lord ang ibibigay mo. Bakit? Kasi yung pagmamahal na meron tayo laging kulang. Pero kung pagmamahal ni Lord yung ibibigay natin sa kapwa natin, sigurado puno, sapat. Amen? Amen ba? Mahalin natin yung kapwa natin. Sabi pa nga ng Bible, mas matindi pa eh. Mahalin natin yung kaaway natin. Hindi lang kaibigan, di ba? Sabi ng Bible yun, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Sinong kayang magmahal dito ng kaaway? Wow, praise the Lord. Sige, sino? Sino kaya? Yung iba, hindi pa nakakapagpatawad yung iba. Hirap mahalin ang kaaway. Araw-araw na lang para akong ano. Amen? Yung aso niya, dito niya sa harap ng bahay, pinadudumi. Pero mo, yun lang ang problema. Kinagagalit mo ba? O Kristiyano ka na, wala nang ganun. Amen ba? Amen. Pag dumi mo yung aso, walisin mo na lang. Amen ba? For the sake ng pagmamahal mo sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo. Sabi niya, di ba, habang paglabas mo ng bahay mo, Sunday na Sunday, paglabas mo, puro dumi ng aso. Aso ng kapitbahay. Oh, dapat iba na. Ano? Paglabas mo, habang kumakanta ka ng kanta natin kanina, yung sa higit pa, di ba? Nagwawalis ka. Ganun yung pagmamahal, ibang klase na. Meron na tayong self-control. Amen? Napipigilan natin yung mga sarili natin sa mga pangit na bagay. Amen ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat ibang klase ka na magmahal. Wow! Naniniwala ako paglabas nyo dito,
talagang ibang klase na kayo magmahal. Amen. Amen? Amen. Parang ayaw maniwala ng katabi mo ah. Amen ba? Amen. Praise Lord. Pangalawang bagay para tayo ay makapag-isip katulad ng isang professional is to renew our mind. Sabi mo nga sa katabi mo, baguhin mo isip mo. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new has come. So, if anyone is in Christ, sabi diyan, kung sino man daw ang nakay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Inalis na yung luma at pinalitan ng bago. Tingnan mo yung katabi mo. Siya ba ngayon ay nakay Kristo? Tingnan mo. Tingnan mo. So, anong ibig sabihin? Dahil siya ngayon ay nakay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Tingnan mo ulit kung isa ng bagong nilalang. Bagong nilalang na ba yan? Meron na ba siyang pakpak? Baka may pakpak yan. Okay? And then sabi dyan, yung lumang buhay niya, wala na. Kasi pinalitan ng bago. Okay. Malinaw yun ha. Sabi ng Bible, pinalitan, hindi idinagdag. Okay? So, ibig sabihin, yung pangit na buhay na meron tayo, yung pangit na pag-iisip na meron tayo, wala na yun. Bago na. Sabi mo sa katabi mo, wala na yun. Amen? Wala na yung mga pangit na pag-iisip. Kung dati ang iniisip mo lagi ay mang-away ng tao, manggulo. Kung ang iniisip mo lagi ay pumunta doon sa mga barkada, pumunta sa inuman, magbisyo, ngayon iba na. Amen. Ang isip mo lagi, papunta sa simbahan, papalapit kay Lord, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin. Amen? Amen. Baguhin natin yung mga bagay na yan. And mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung mga bagay na dapat nating tanggalin at kung ano yung mga bagay na dapat nating ipalit sa ating puso't isipan. Amen? Paano natin mare-renew yung ating mga pag-iisip? Sabi ni Ephesians chapter 4, verse 17 to 32, sabi diyan, wala yung verse? Yan. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Next, they are darkened in their understanding and separated from the light of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Next, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. That, however, is not the way of life you learn. Hindi daw ganyan ang bagay na natutunan nyo kay Kristo. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Patayin na daw yung lumang buhay. Sabi dyan, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood. Yan sinasabi dyan. And speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God,
with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So ano daw yung mga bagay? Dalawang bagay pala yung ating gagawin para ma-renew yung isip natin. Number 1 is to put off our old self. Sabi mo sa katabi mo, patayin na yung luma mong buhay. Ano yung mga bagay na yan? Pagsisinungaling. Yan, pagiging magagalitin. Pangatlo, ano yung stealing? Pagnanakaw. Alam niyo yung pagnanakaw, yung magnanakaw, hindi lang po yan yung talagang nagnanakaw ha. Minsan tayo magnanakaw din. Ninanakawan natin si Lord. Ninanakawan natin ng oras si Lord. Amen? Ano pa? Unwholesome talk. Mga salitang hindi maganda. Yung mga bibig natin na hindi mapigilan kung ano-ano lumalabas sa bibig. Yung mga pagmumura. Amen? Mga pangit na salita, dapat wala na yan. Sabi ni Lord, dapat tinatanggal na para ma-renew yung utak natin. Ano pa? Bitterness. May bitter pa ba dito? May ampalaya pa ba dito? Ha? Wala na dito, Lord. Amen? Ano pa? Rage, slander, and any form of malice. Mga magagalitin. Diba? May magagalitin pa ba dito? Sometimes. Pero ngayon, tatanggalin na natin. Kasi nire-remind tayo ni Lord, Lord, alisin mo na yon. Amen ba? Alisin na natin yung mga pangit na ugali sa buhay natin para mapalitan ng bago. Kasi kapag hindi natin inalis yun, hindi yun mapapalitan. Amen? Pag ikaw magsuot ng bagong damit, anong ginagawa mo? Pag magsusuot ka ng bagong damit, anong ginagawa mo? Ha? Umiingatan. Hindi, bago ka magsuot. Maghuhubad ka siyempre. Alam mo naman, ipapatong mo din yung bagong damit dun sa luma mong damit, tama? Pag ka magsuot, tanggalin mo yung madumi, and then magsusuot ka ng bago. Amen? Di ba? Ang pangit, di ba? Pagka yung luma, tapos pinatungan mo na pinatungan, para ka ng mascot, pagka naka 2 linggo, patong-patong yung damit mo. Amen? Iba na, mas mabaho ang amoy. Pag yung luma, pinapatungan mo lang ng bago. Ganon din sa ating pag-iisip, sa ating buhay. Kung yung mga pangit patuloy pa rin nandito sa buhay natin, tapos hindi natin pinapalitan, mas lalong mabaho yung buhay natin. Mas lalong pangit yung buhay natin. Kaya nga simula sa araw na ito, Lord, tanggalin mo yung mga bagay na ito. Amen. Tingnan nyo yung mga bagay na meron dito. And kung meron pa po yan sa inyong buhay, huwag po kayong maging, dito, dapat maging tapat kayo sa sarili ninyo. Aminin ninyo sa Panginoon, Lord, gusto kong matanggal ito. And mamaya, ipag-pray natin. Amen? Kung ano man yung mga bagay na yan. And pangalawa, para ma-renew yung mind natin, siyempre may tinanggal tayo, meron tayong ipapalit. Put on your new self. Amen? Ano na yung mga papalit natin? Ito na. Maganda na itong mga ipapalit. Ano yan? Pagiging truthful. Pagiging mapag. Para mahina sa pagpapatawad. Pwede nga, basahin? Pakunti pa rin. 3 na nagpapatawad. Forgiving. 5 naman ngayon. Forgiving. Medyo 7 siguro. Forgiving. Yung iba talaga hindi pa rin makapag-forgive. Sasabihin lang yung forgiving, hindi pa magawa. Yung magpatawad pa kaya. Ha? Ha? Hindi, sabi niya bago sa forgiving, meron akong nakasalubong kanina sa pila ng gym, natapakan yung paa ko Minsan ganun tayo di ba? Parang konting bagay na pagkakamali sa akin, magpantay na ang aking paa. Hindi kita iimikhan. Sinong ganon? Di ba? Sabi niya, itaga mo sa bato. Sa kanalita, tataga mo sa bato, hindi nabingaw yung Amen? May mga gano'n kasabihan sa amin sa Batangas itaga mo sa bato, magpantay na ang aking paa. Hindi ako lalapit sa iyo. Diba? Minsan, alam niyo ang masakit nito?
sa pamilya natin. Minsan ganun pa tayo. Hindi tayo makapagpatawad sa pamilya natin. Tama? Kaya kung meron ka po pong ganun sa buhay mo, hindi ko alam kung meron sa inyo dito ngayon. But kung meron man, I pray na simula sa araw na ito, tanggalin ng Panginoon. And palitan ni Lord na makapagpatawad tayo. Alam niyo po, kapag hindi tayo nakakapagpatawad, hindi tayo makakalaya. And yung bigat sa puso natin, kahit nagaano kagaling tayo, kahit nagaano kalayo yung ating marating, kung merong bigat tayo ng daladala, kung meron tayong hinanakit sa kapwa natin, hindi tayo makakausap. Amen? And hindi ka rin patatawarin ni Lord. Kasi ang formula ni Lord para patawarin ka. Sabi sa prayer niya, di ba? Patawarin mo ako katulad ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Eh kung hindi ka nagpapatawad, sa tingin mo, patatawarin ka ni Lord? Hindi. Bakit ka niya patatawarin? Hindi ka marunong magpatawad eh. Kaya nga, learn to forgive. Kaya sabihin mo ng katabi mo, medyo laksan mo ang pangin mo. Baka nakatulog na. Magpatawad ka. Sabi mo, magpatawad ka. Sige. Tapikin mo yung katabi mo. Yan. Magpatawad ka. Tapik. Ha? Magpatawad ka. Ha? Amen. Nagalit nung hinampas mo. Hindi mo kapagpatawad, you know? Amen. Ano pa? Pleasing word. So, yung mga pangit na salita, magaganda na lumalabas ngayon. Ano ba yung mga magagandang salita? Parang katulad ng ang gwapo ni Pastor Jason. Ha? Sorry. Parang laging kasama yun. Ano? Ano ba yung mga magagandang salita? Ay, ang ganda-ganda mo ngayon. Diba? Yung na-appreciate mo yung ganda ng katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo, ang ganda niya ngayon. Ang gwapo niya ngayon. Diba? Hindi mo ba nare-realize? Simula na nakilala mo si Lord, parang sobrang gwapo mo. Eh, sobrang ganda mo. Tama? Di ba? Feeling mo ang bata-bata mo. Kaya dapat na-appreciate natin. Pagpasok pa lang ng mga kapatid natin dyan, wow! Praise the Lord! You're so beautiful! Ha? Di ba? Amen ba? Kaya, bakit kasi pinreate tayo ni Lord sa image niya? And ang creation ni Lord, lahat ay maganda. Amen? So, magagandang bagay lumalabas sa bibig natin. Amen? Wala na yung mga pagmumura. Wala na yung mga masasakit na salita sa kapwa natin. Amen? Amen? Siguro, meron pa dito, may mga ganon. Pero pag-pray natin na mawala. Ano pa yon? Pagiging mabait. Kindness. Amen? Ano pa? Compassionate. Ito pa, maganda. Pagiging mahabagin. Yung magkaroon tayo ng compassion, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa kapwa natin. Amen? Iba kasi yung pagiging concern sa pagiging compassionate. Amen? Pag concern ka, parang ganito yan. Concern ka, naku, parang kawawa naman ito si ganito, hindi nakilala si Lord. Baka mapunta niya yung piano. Concern ka sa kanila, tama? Ang pagiging compassionate, ganito naman. Alam mo siya na mapupunta ng impyerno, ikaw, gagawa ka ng paraan para siya hindi mapunta ng impyerno. Yun yung pagiging compassionate. Amen? Mas malalim. Amen ba? So dapat sa buhay natin, every time meron tayong sa pamilya natin, sa mga tao sa paligid natin, dapat maging compassionate tayo. Amen? Hindi lang basta tayo naaawa. Amen? Amen ba? So, kailangan natin buhayin, palitan yung mga bagay na pangit sa ating mga buhay. Amen? Amen? So, dalawang bagay para tayo ay makapag-isip na parang isang professional. Number 1 is be different. Maging kakaiba ka. Pangalawa is baguhin natin yung ating mga isipan. And ngayon, paano mo naman malalaman? Kasi kanina, di ba, pinag-aralan natin how to think like a pro. Ngayon, paano mo malalaman kung ikaw ay nag-iisip na parang isang professional? Kung yung isip mo ay, talagang professional. Ito naman, sabi din sa verse natin, ito yung palatandaan. Ito yung palatandaan na ikaw ay kakaiba na mag-isip. Sabi ng Romans 12:2, sabi dyan, then you will be able to test and approve what God's will is. His good,
pleasing and perfect will. Paano mo daw malalaman na ang pag-iisip mo ay kakaiba na? If you are able to test and approve what God's will is. His pleasing and Amen. Kapag alam mo na yung kalooban ng Panginoon. Amen? Amen ba? Malalaman mo yan na ikaw ay kakaiba na mag-isip. Amen ba? Amen. And in conclusion, may verse po. In conclusion, sabi po dito, basa, sabay-sabay. Be different and the way and be your mind from the mindset that you used to. God is waiting for you to shine. Like a pro, sharpen the way you think. Sabay-sabay, basahin ulit natin, mas malakas. Be different in the way you think and renew your mind from the mindset that you used to. God is waiting for you to shine. Think like a pro, sharpen the way you think. Pwede bang sabihin sa katabi mo? Think like a pro. Think like a pro, Sharpen the way. sharpen the way you think. Pwede bang mas matalas na yung isip natin ngayon? Amen? Amen ba? Pwede bang mas maging kakaiba na? Tumakbo yung utak natin? Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. And sabay-sabay tayong tumayo. Oh, hindi sabay-sabay ulit. Sabi ko sabay-sabay. Ulit. Sabay-sabay tayong tumayo. May naiwan. Balik ko po. Hanggang di tayo sasabay-sabay. Sabi, dapat matalas yung isip natin eh. At naiintindihan natin. Oh, sige, upo. Okay. Sabay-sabay tayong... Wala pa. Okay, sabay-sabay tayong tumayo. Ayun, may naiwan pa din. Sige. At ating i-declare ngayong umaga. Sabay-sabay, mas malakas. 1, 2, 3, go! Today I declare that I will think differently and I will renew my mind because this is God's design for me. This 2026, I will sharpen my way of thinking. I will not allow the enemy and the things of this world to pollute my mind. Instead, I will not conform to the pattern of this world. I declare in the name of Jesus Christ that my life will be different and I will be useful in His kingdom. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen.